Kung napansin niyong mas lumala pa ang usad pagong na daloy ng trapiko sa Metro Manila, ang dalawang kautusan umano ng LTFRB ang sanhi niyan. Ayon sa MMDA, ang LTFRB naman ibinaling ang sisi sa track ban na ipinatutupad sa Maynila. Narito aking report. Bakit nga ba sobrang bagal ng daloy ng trapiko sa Metro Manila? Tumindi pa raw hindi lang sa EDSA, kundi pati sa ilang pangunahing lansangan, tulad sa Katipunan Avenue. At ang sinisisi ng MMDA ngayon kasunod ng kanilang pag-aaral, ang LTFRB? Dahil daw yan sa dalawang utos ng LTFRB. Ang una, nagsususpende sa paghuli sa mga out-of-line na public utility vehicles mula June 19 hanggang October 17, 2014 para raw pag-aralan ang mga ruta ng mga pampublikong sasakyan. Ang ikalawa, no apprehension policy, kaya nakakabiyahe ang mga truck na berde ang plaka hanggang August 22, 2014 habang inaayos pa ang application ng mga ito na maging truck for hire. They just made traffic management difficult for us, at the same time made traffic congestion unbearable to our people. Halimbawa sa Katipunan Avenue, sumipa raw ang truck volume dahil sa no apprehension policy. Ang nakikita kong mali dito, bakit yung mere application ng truck na green plates pwede nang bumiyahe for hire? Sagot ng LTFRB, kakausapin ito ang MMDA para wala ng sisihan. Pero binalingan naman ang truck ban ng Maynila na iniiwasan daw ng mga truck na dumaraan sa Katipunan at C5. Wala pang tukon dito ang Manila City Hall. Nananawagan kami sa MMDA na ang mga bagay na ito ay pwede namang mapag-usapan. Paglilinaw pa ng LTFRB, hindi nito binabawalan ang paghuli sa mga kolorum at out-of-line na sasakyan. Yung aming mga kautusan ng mga temporary suspension, no apprehension, ay sa aming mga tauhan lamang, LTO and LTFRB enforcers. Ang MMDA ay walang nagpipigil sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang mga apprehensions. Ang Metro Manila Council naman, hinikayat ang LTFRB na huwag nang isama ang Metro Manila sa mga ipinatutupad nitong kautusan.